Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paniwala. May mga bagay na madali nating paniwalaan. Kapag may magandang balita, mabilis tayong maniwala. Kapag may magandang pangako at masarap pakinggan, umaasa agad tayo. Ngunit meron ding mga bagay na napakahirap paniwalaan. Paano ka maniniwala kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan? Paano ka maniniwala kapag ilang beses ka nang nabigo? Paano ka maniniwala kapag tila walang sagot ang iyong mga panalangin? Paano ka naman maniniwala kapag ang nakikita ng iyong mga mata ay kabaliktaran ng iyong mga hinihiling o inaasahan? Kung magiging totoo tayo sa sarili natin, lahat naman tayo ay nagkaroon na ng sandaling katulad ni Tomas. Mga sandaling gusto nating sabihin, "Panginoon, gusto kitang paniwalaan, pero nahihirapan ako." At marahil iyan ang dahilan kung bakit napakalapit sa ating puso ang Ebanghelyo sa araw na ito, sa kapistahan ni Santo Tomas. Matapos muling mabuhay si Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Ngunit wala roon si Tomas. Kaya nang sabihin ng mga apostol, ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon," hindi agad naniwala si Tomas. Sa halip, sinabi niya, "Hanggat hindi ko nakikita ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naihahawakan ang kanyang tagiliran at naipapasok ang aking mga daliri, ang aking kamay, hindi ako maniniwala." Madalas tawagin si Tomas na ang mapagduda, the doubter o the doubting Thomas. Ngunit marahil hindi iyon ang buong kwento. Si Tomas ay hindi lamang nagdududa. Siya ay isang taong sugatan. Siya ay isang taong nasaktan ng Biyernes Santo. Isang taong nawalan ng pag-asa. Isang taong ayaw nang umasa muli kung hindi sigurado. Hindi ba't marami ring Tomas ngayon? May mga taong nahihirapang maniwala dahil sa napakarami ng kabiguan. May mga nahihirapang magtiwala dahil sa pagtataksil. May mga nahihirapang manalangin dahil tila tahimik naman ang Diyos. May mga nahihirapang umasa dahil sa paulit-ulit na pagdurusa. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa ating gospel ngayong araw na ito, paniwala. Pagkaraan ng 8 araw, muling nagpakita si Jesus. At ang napakaganda rito ay hindi niya pinagalitan si Tomas. Hindi niya sinabi, "Oh, bakit ka nagduda?" Hindi niya sinabi, "Wala kang pananampalataya." Sa halip, lumapit siya at sinabi niya, "Dalhin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Iunat mo ang iyong kamay at ilagay sa aking tagiliran.
huwag kang mawala ng pananampalataya, kundi maniwala ka. Napakalalim ng tagpong ito, mga kapatid. Ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat. Hindi niya itinago ang mga ito. Dahil ang kanyang mga sugat ang naging patunay ng kanyang pag-ibig. At marahil ito rin ang ginagawa niya sa buhay natin. Hindi niya laging inaalis agad ang ating mga tanong. Ngunit dahan-dahan niya tayong inaakay upang magtiwala. Hindi niya tayo itinataboy dahil sa ating mga pagdududa. Nilalapitan niya tayo. At sa sandaling iyon, sumambit si Tomas ng pinakamagandang pagpapahayag ng pananampalataya sa buong Ebanghelyo. Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. Napansin pa ninyo? Ang taong pinakamaraming tanong ang siyang nagbigay ng isa sa pinakamalalim na pahayag ng pananampalataya. My Lord and my God. Ipinakikita nito na ang pagdududa ay hindi laging kabaliktaran ng pananampalataya. Kung minsan, ito ang daan patungo sa mas malalim na pananampalataya. Ang tunay na panganib ay hindi ang magkaroon ng tanong. Ang tunay na panganib ay ang tumigil na sa paghahanap sa Diyos. At sinabi ni Jesus, mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit sumasampalataya. Hindi niya sinasabing masama ang magtanong. Ang sinasabi niya ay mas malaking pagpapala ang taong natututong magtiwala kahit hindi pa niya nakikita ang lahat. At hindi ba't ganyan ang ating buhay? Hindi natin nakikita ang bukas, ngunit naniniwala tayo. Hindi natin nakikita ang langit, ngunit umaasa tayo. Hindi natin nakikita si Kristo ng harapan, ngunit minamahal natin siya. Iyan ang pananampalataya. Hindi ito bulag na paniniwala. Ito'y pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kaya nga sinasabi ng ating Ebanghelyo, madalas iniisip natin na ang kabaliktaran ng pagdududa ay katiyakan. Ngunit para kay Jesus, ang kabaliktaran ng pagdududa ay ang pagtitiwala. Hindi kailangang masagot ang lahat ng tanong bago tayo maniwala. Hindi kailangang mawala ang lahat ng problema bago tayo magtiwala. Hindi kailangang maging perpekto ang ating buhay bago tayo sumunod kay Kristo. Ang kailangan lamang ay isang pusong handang magsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Marahil hindi pa rin natin naunawaan ang lahat na nangyayari sa ating buhay, marahil marami pa rin ang tanong natin. Marahil may mga panalangin tila wala pa rin kasagutan hanggang ngayon. Ngunit ang tanong ni Jesus sa atin ay hindi naunawaan mo na ba ang lahat? Kundi ang tanong niya sa atin ngayon, handa ka bang maniwala sa akin? Kaya ngayong kapistahan ni Santo Tomas, tandaan natin ang isang salitang ito, paniwala. Dahil ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng mga tanong. Ito ay ang pagpiling magtiwala kay Kristo kahit hindi pa nakikita ang buong kwento, ang buong larawan. At kapag natutunan nating maniwala sa Kanya, matutuklasan nating ang Kanyang pag-ibig ay higit na matatag kaysa sa ating mga pagdududa. At ang Kanyang biyaya ay laging sapat upang akayin tayo tungo sa mas malalim na pananampalataya. Magnilay po tayo, magtanong sa ating mga sarili. Ano ang mga pagdududa, sugat, o tanong na pumipigil sa akin upang lubos na maniwala kay Kristo? At handa ba akong ipagkatiwala ang mga ito sa Kanya ngayon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, tulad ni Santo Tomas, may mga sandali ring ako ay nagdududa at nahihirapang maniwala. Salamat dahil hindi mo ako itinataboy sa aking mga kahinaan, kundi patuloy mo akong nilalapitan ng iyong awa. Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang sa gitna ng aking mga tanong at pagsubok ay masabi ko rin ng buong puso, Panginoon ko at Diyos ko. Tulungan mo akong mamuhay araw-araw na may buong pagtitiwala sa iyong pag-ibig.
Amen. Lahat po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.